Malinaw po ba mga kapatid? Yes, sir. Malinaw. Amen. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw po ng atin pong pag-aralan, no? Prayer meeting, pag-aralan ng mga salita po ng Diyos, pagpalakasan po sa isa't isa mga minamahal. Ngayon po, dadako tayo ngayon sa atin pong pagbabasa ng mga salita po ng Diyos. Sa aklat po ng Psalms chapter 46 verse 1. Psalms chapter 46 verse 1. Sabi po ni David, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sandali po tayong yumuko mga kapatid, tayo manalangin sa Lord, Amang Banal. Salamat po na marami sa inyong patuloy na panguna po sa amin. Salamat sa pribilehiyo po ito na kami po Diyos ay sama-sama po ngayon upang kayo po ay aming patuloy po na bigyan ng karangalan, kalulhatian po sa mga buhay. At ganyan po Diyos sa inyong mga salita, nawa kami po inyong patuloy po na turuan, palakasin, pasiglahin po Panginoon. Nawa pagkalooban niyo po kami ng malawak na pag-unawa o Diyos ng inyong mga aral. Patuloy niyo po nawa kaming lahat pagpalain ng inyong po mga salita po Diyos. Salamat po na marami. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ngayong gabi mga kapatid ay ang pamagat po ng ating pag-aaral, God is our ever-present help in trouble. God is our ever-present help in trouble. Ang Diyos ang ating palaging handang tumulong sa panahon ng kabagabagan o pagsubok. Sa buhay natin na ito, sa araw-araw po, sa harapan ng ating Panginoon, ay alam po ng bawat isa na tayong lahat nakakaranas po ng tinatawag po na pagsubok o kabagabagan sa buhay. Karanas po tayo ng fears, ng takot, trials, sicknesses, no, karamdaman sa ating physical na katawan, and uncertainties, yung mga bagay na walang katiyakan sa buhay natin. Ngayong gabi mga kapatid, nais ko pong i-share sa inyo ang napakagandang pangako ng Diyos sa Kanya mga salita na merong tulong mula sa Kanya. The Word of God teaches that God's grace is sufficient for His people in every situation. No? Ang Diyos ay talagang supisyente ang kanyang mga salita, supisyente ang kanyang mga katuruan sa atin, sa ating paglilingkod sa Kanya na bagamat po tayo ay nakaranas po na matinding mga pagsubok, mga problema suliranin sa ating po mga buhay. Subalit tandaan po natin na meron tayong Diyos na lagi pong kumakalinga sa atin. Meron tayong Diyos na lagi pong kumakanlong po sa atin. Now, number one, sa atin pong pag-aaral ngayon, number one, God is our refuge. Ang Diyos ang ating kanlungan o taguan o silungan. A refuge is a place of safety, shelter, and protection from danger. Ang kanlungan ay isang ligtas na lugar na pinupuntahan kapag may panganib, takot, problema,
o pagsubok sa buhay. Sa espiritual na kahulugan, ang Diyos ang ating kanlungan sapagkat sa Kanya tayo nakatatagpo ng proteksyon, kapayapaan, katiwasayan, at kaginawaan sa buhay. Kaya ho, mga kapatid, wala hong dahilan para hindi ho natin i-acknowledge po, hindi natin kilalanin yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Nandyan po siya po ang ating kanlungan. Lagi po siyang kumakanlong sa buhay po natin. Kaya sabi ho dito mga kapatid sa aklat po ng Psalms, chapter 91, verse 1, sabi po dito, sabi ni David, sapagkat naranasan po ito ni David, mga kapatid, kaya kanya po itong itinuro. Kanya po itong sinabi sa mga Israelita. Sabi po dito, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. No? Dati kinakanta pa po natin ito. At ito po ay biblical na sinabi po ni David, mga kapatid, na dapat po tayo manatili sa kapangyarihan po ng ating Diyos. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. No? Kita ho natin kung paano po nagtiwala si David sa ating Panginoon. Kaya po ang ginawa po ni David, dahil naranasan niya mga bagay na ito, kanya din naman po itong binahagi, sinabi sa mga Israelita during the time, na wala ho siyang ibang pinagkakatiwalaan, kundi ang ating Diyos. Ganon din po sa atin, sa buhay po natin na ito. Tandaan po natin, wala po tayo dapat ibang pagkatiwalaan kundi ang ating Diyos na buhay. Sapagkat siya lamang po ang ating Diyos na patuloy na tumutulong po sa atin. Verse 3, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. No? Siya din po ay nagliligtas, sabi ni David, sa mga silo ng paninilo ng mga tao at sa mga mapamuksang salot. No? Kita ho natin, talaga hong naranasan din niya na siya po ay nasilo ng mga maninilo at siya din po ay nakaranas sa mga mapamuksang salot. Subalit ang sabi niya, mga kapatid, malinaw po, na siya po ay iniligtas po ng ating Panginoon. Wala hong ibang nagligtas po sa Kanya, kundi ang ating Diyos, mga kapatid. Verse 4, he shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. No? Kaya po, kanya po itong sinabi, nalintulad, na ang ating Diyos katulad po ng bagwis ng isang ibon at isang pakpak na kung saan ay kumakanlong sa kanyang mga anak. Ganun po ang ating kalagayan o sitwasyon sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sabi ni David, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. So malinaw po na makita ho natin, mga kapatid, na ang mga katotohanan po ng Panginoon ay siya nating kalasag at baluti sa atin pong mga buhay. Okay? Kung inyo pong makita o na-imagine yung isang ibon sa kanyang mga inakay, sa kanyang mga anak,
Ano bang ginagawa ng ibon, mga kapatid? No? Pinoproteksyonan niya yung kanyang mga anak. Inilagay po niya sa ilalim ng kanyang pakpak upang hindi mapahamak, upang hindi magutom, upang hindi mabasa, upang hindi mawasak sa anumang klaseng mga bagyo, sa anumang klaseng mga kalamidad na kanilang naranasan. Ganun po sa buhay natin. No, si Lord din ang siyang patuloy na kumakalinga sa atin sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga problema, sa anumang mga suliranin sa buhay po natin, mga kapatid. Ano ba po? Proverbs chapter 18 verse 10. Sabi po dito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Tingnan niyo po, no? Malinaw na ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at naliligtas. No, malinaw po na kay Lord tayo ay safe po tayo, mga kapatid. Pag tayo po ay nakakanlong sa ating Panginoon, iniligtas po tayo ng Diyos, safe po tayo sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat ang pangalan po niya, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Malakas, matibay na muog. Mga minamahal. Strong tower ang pangalan po ng ating Panginoon. Mas malakas pa po sa tower po ng Smart. Malakas pa sa tower ng Globe ang kapangyarihan po ng ating Diyos. Kaya po, siya lamang po dapat ang ating lapitan, ang ating kanlungan sa ating mga buhay na ito. Psalms chapter 62 verse 7, mga kapatid. Ano sabi ho dito? In God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi po ni David, malinaw po, na sa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Bakit ito sinabi ni David? Sapagkat naranasan nun niya, mga minamahal. Naranasan niya ang mga pagsubok, ang mga problema, mga suliranin. Naranasan po niya sa kanyang buhay, mga minamahal. Kahit po siya ay naging hari, naranasan din po niya. Kaya po dito, malinaw po na ang kanlungan po natin, walang iba kundi ating Diyos. Siya, hindi lamang siya ang ating kanlungan, kundi siya din po ang bato ng ating kalakasan. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, anong sabi sa bagong tipan? Sino ang bato na atin pong pinaglingkuran? Ang bato ito, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, mga kapatid. Malinaw po ang sabi po ng banal na kasulatan. Sabi nyo dito, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So, walang dahilan sa buhay po natin para hindi natin po i-recognize, i-acknowledge ang ating Diyos, ang ating buhay na Diyos, ang ating pinakamakapangyarihang Diyos na ating paglingkuran. Siya lamang po
ang ating kanlungan sa ating mga buhay. Okay? Ang Panginoon ang ating matibay na kanlungan, mga kapatid, sa oras ng pangangailangan. Kapag tayo ay naharap sa takot, pagsubok, o suliranin, ang unang dapat nating takbuhan ay ang Diyos. Hindi ang ating sariling lakas o karunungan. Sapagkat tayo po ay mahina lamang, mga kapatid. Kailangan natin ang ating Diyos. Siya po ang pinaka malakas na Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ang pangalan ng Panginoon ay sumisigasig sa kanyang kapangyarihan, katapatan, at mga pangako. Sa kanya tayo nakasumpong ng tunay na kapanatagan at seguridad. So malinaw po yan, mga kapatid, no? Sa bawat hamon ng buhay, tumakbo tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala, sapagkat siya ang ating matibay na muog at ligtas na kanlungan. Kung atin pong titingnan, mga kapatid, ang mga halimbawa sa banal na kasulatan, makita ho natin, when King Saul pursued David to kill him, kita ho natin, kung inyo pong naalala, mga minamahal, sa 1 Samuel chapter 23, nakita ho natin doon kung paano po tinutugis ni Saul si David para patayin. Kung paano hinabol ni Saul si David para patayin. Tandaan po natin, David did not depend on his own strength, but trusted in God as his refuge. God was his refuge from his enemies. So malinaw po, makita ko natin, no? Nagtago po siya sa kuweba. Hindi ho niya kinikilala yung kuweba na siya nagligtas, kundi kinikilala ho niya. Nagdepende po siya doon sa kanyang pagtiwala sa Diyos. Okay? So maraming tao, no, pagtitiwala doon sa mga ginamit lamang ng Diyos, sa mga bagay na ginamit ng Diyos. Subalit, hindi ho nagtitiwala sa Diyos. Para bagang ang Panginoon ay napako sa krus. Maraming tao naniniwala ng krus, pero yung pinako o ang napako, hindi siya naniniwala. Ano po ba mahalaga yung pinako, yung ating Paiso Kristo, hindi yung pinagpakuan, mga kapatid? Ganon din dito. No, sa buhay po ni David, mga kapatid, nung siya po'y tinutugis, kung saan-saan siyang yungib na nagtatago para hindi lamang siya mapatay nito ni King Saul. Subalit nakita ho natin kung gaano po siya kinanlong ng ating Panginoon. Hindi ho siya kinanlong ng kuweba. Hindi siya kinanlong ng mga tao, kundi siya po ay kinanlong ng ating Diyos. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang kumakanlong po sa atin. Sino pa po? Biblical example, mga kapatid. Si Daniel. God was his refuge in danger. When Daniel was thrown into the lion's den, he trusted God instead of fearing man. Kita ho natin na talagang si Daniel, mga kapatid, ay kinanlong ng ating Panginoon sa kanyang kalagayan na kung saan po ay siya'y kakainin na po ng leon, subalit nandun po ang kapangyarihan ng Diyos. Kinanlong po siya ng ating Panginoon sapagkat nakita niya si Daniel na kanyang lingkod. At alam po natin, ang buhay ni Daniel, siya po ay isang tapat, totoo,
tunay at nalingkod ng ating Panginoon. Ganun to, kapag ka ang anak ng Diyos, tunay, totoo, tapat na naglilingkod sa Diyos, sigurado po yan na siya po ay proteksyonan ng Panginoon. Siya po ay iingatan ng ating Panginoon katulad po ni Daniel. Even Israelites, God was their refuge during trouble. No? Na kung saan po, nung sila po ay, when the Israelites faced the Red Sea and Pharaoh's army, God delivered them. Kita ho natin kung paano po sila kinanlong, kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Doon po sa mga sundalo ni Paraon, mga kapatid. Paano sila iniligtas ng Panginoon? Doon po sa Red Sea, mga minamahal. Atin ho nakita ang kapangyarihan po ng Diyos. Kaya po, sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, dapat lagi nating paniniwalaan sa buhay po natin na ang Diyos ang siya tanging nating kanlungan. Siya ang lagi nating silungan sa ating buhay, sa ating mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Alam po natin na lahat tayo nakaranas ng mga pagsubok. Subalit tandaan po natin, mga kapatid, wala hong ibang magbigay sa atin ng kasagutan, ng katugunan ng lahat ng mga pagsubok, kundi ang ating Diyos lamang. Makita ho natin, mga kapatid, dito sa Exodus chapter 14 verse 13, bago sila nakatawid sa Red Sea, mga kapatid, anong sabi po ni Moises sa kanila? Exodus chapter 14 verse 13, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. So totoo po, nangyari po yan, mga kapatid, ang sinabi po ni Moises. Kaya yung mga umabol sa kanila na mga sundalo ng Paraon, lahat po yan wash out po, mga kapatid. Kaya nakita po ni Moises at saka ng mga Israelita ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagligtas po sa kanila, sa kanilang mga sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pagsubok, sa kanila pong mga buhay. When trials come, anong una nating gagawin, mga kapatid? Our first response should be to seek God rather than panic or rely solely on human resources. Dapat sa mga pagsubok sa buhay po natin, lalapit tayo agad sa Diyos sa pagitan po ng ating panalangin. Huwag po tayo magpanik kung anuman ang mga naranasan po natin sa ating mga buhay. Sapagkat tandaan po natin, nandyan po yung Diyos na lagi pong sumasaklulo sa atin. Nandyan ang ating Diyos na siya pong ating kanlungan sa atin pong paglilingkod sa Kanya. God is our refuge. Number 2, God is our strength.
Ang Diyos ang ating kalakasan sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, tapang at pagtitiis upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Tayong lahat po may mga pagsubok sa buhay. Kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Hindi pare-parehas ang ating mga pagsubok sa buhay. Tandaan po natin, ang Diyos yung ating kalakasan, mga kapatid. Ang ating sariling lakas ay may hangganan. Ngunit ang lakas ng Diyos ay hindi nababawasan o nauubos. Kapag tayo ay nanghihina, natatakot, o nabibigatan, maaari tayong magtiwala sa Kanya dahil lagi siyang handang umalalay at magpakalakas sa Kanya mga anak. Malinaw po, mga kapatid, kapag tayo nabibigatan sa atin pong paglilingkod na ito, malinaw ang sabi po ng ating Panginoon. Matthew chapter 11 verse 28. Sabi ni Lord, mga minamahal, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Si Lord po ang magbigay sa atin ng kapahingahan. Ang atin lamang gawin ay lumapit sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, sa pamamagitan po ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita, para malaman natin ang kanyang kalooban, sa pamamagitan po ng ating pakikinig ng mga salita po ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating fellowship sa kapwa mananampalataya, sapagkat doon po tayo pinapalakas ng ating Panginoon. Malinaw po mga kapatid ang mga pangako po ng ating Diyos. Kaya maging po si Pablo, naranasan din po niya yung kahinaan. Naranasan din po niya na siya po'y mahina during the time nang sabi po niya, ang ating Panginoon Kristo ang siya nagpapalakas sa kanya. Philippians chapter 4 verse 13. Sabi po ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Malinaw po. Kaya niya nagagawa ang lahat ng mga bagay sapagkat ang nagpapalakas po sa kanya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang talatang ito ay nagpaalala na ang ating lakas ay nagmumula kay Kristo, hindi sa ating sarili mga kapatid. Anuman ang ating kalagayan, kasaganaan man o kakulangan, tagumpay man o pagsubok, kaya nating manatiling tapat at magpatuloy dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Napakabuti po ng ating Diyos. Kailangan lamang natin magtiwala, sumunod, at gawin ang kanyang mga kalooban. Hindi ito pangako mga kapatid na magagawa natin ang anumang nais natin, kundi katiyakan na bibigyan tayo ni Kristo ng sapat na lakas upang magawa ang kanyang kalooban at mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Magtiwala sa ating Panginoon Kristo sa bawat sitwasyon, sapagkat siya ang ating lakas at sapat na tagapagtaguyod sa araw-araw po nating buhay. Malinaw po, ano ba po ang karanasan ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ano sabi ni Pablo mga kapatid? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So malinaw, Paul learned that God's grace
was sufficient even in suffering. Sapagkat malinaw po na ang sabi po ng ating kapatid na Pablo, mga minamahal, ang kalakasan po ng Panginoon ang siya nagpapasakdal sa kanyang kahinaan. Ganon din po sa atin. Kung paano po nanghihina si Pablo, ganon din po tayo. May mga nanghihina din po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Subalit, tandaan po natin, ang kalakasan po ng Panginoon ang siyang nagpapasakdal sa atin, mga kapatid. Supisyente ang kanyang biyaya sa buhay natin. Sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng mga suffering sa buhay, nandyan po yung ating Diyos. So dapat tayo magtiwala sa mga ginawa ng ating Panginoon, sa ating kapatid na Pablo, at ganoon din po sa atin. At alam po natin na yung mga bagay na ito ay atin din po ito naranasan. Hindi adlang ating kahinaan upang magamit tayo ng Diyos. Sa halip, doon higit na nahayag ang kanyang kapangyarihan at biyaya. Kapag kinikilala natin ang ating limitasyon at umaasa sa Panginoon, siya ang nagbibigay ng lakas na kailangan natin, mga kapatid. Ang ating kahinaan ay nagiging pagkakataon upang makita ng iba na ang tagumpay ay hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapakita po ni Lord, mga minamahal, huwag panghinaan ang loob sa iyong kahinaan. Magtiwala sa Panginoon, sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat at ang kanyang kapangyarihan ay higit na nahayag sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya madalas po natin itong binabasa, napakagandang talata na sinasabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, na kanya naman itinuro kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi ni Pablo kay Timoteo, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Ang lakas ng tao ay may hangganan at kadalasan nanghihina sa gitna ng matinding pagsubok. Ngunit ang lakas ng Diyos ay hindi kailanman naubos o nabibigo. Siya ang nagbibigay ng lakas upang makatiis sa pagdurusa, mapaglabanan ang tukso, mga kapatid, at manatiling tapat sa paglilingkod sa Kanya. Hindi palaging inaalis ng Diyos ang ating mga pasanin. Habang tayo nabubuhay, meron tayong mga pinapasan, mga kapatid, na mga problema sa pagsubok sa buhay. Ngunit, ibinibigay niya ang sapat na biyaya at lakas upang ating mapasan at mapagtagumpayan ang mga ito. Malinaw po, lahat po sa buhay natin ay biyaya po ng Diyos. Nabubuhay tayo, mga kapatid, dahil sa biyaya po ng Diyos. Hindi dahil sa iyong lakas, hindi dahil sa iyong galing, kundi lahat sa buhay po natin ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10. Ano sabi po? "But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Diyos sa lahat ng biyaya para sa atin. Malinaw po yan, mga kapatid. Kaya makita ho natin ang example sa buhay po ni Moises kung paano siya pinalakas ng ating Panginoon. Okay? Moses felt inadequate to lead Israel.
but God strengthened him throughout his ministry. At alam po natin na noong tinawag po ng Panginoon si Moises, una tumanggi siya sapagkat hindi siya makapagsalita. Subalit, dahil nga po siya tinawag ng Diyos, hindi pa rin siya nakaligtas, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, nandyan ang iyong kapatid na si Aaron. Siya ang magsasalita. Hanggang sa tinuruan po siya ng ating Panginoon. Hanggang siya pinalakas ng Panginoon sa kanyang ministry. Kaya ang Diyos po, mga kapatid, ang siya nagpapalakas sa atin. Hindi po ang sinumang tao, hindi po ang ating sarili, kundi ang Diyos ang siyang nagpapalakas. Even Paul, sa kanyang thorn in the flesh, no? Kanyang tinik sa laman, Paul learned to depend on God's strength rather than his own. Malinaw po, si Pablo ay nagdepende po siya sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos, na kahit siya po ay may tinik sa laman, mga kapatid, ay patuloy po siya na nagpapagamit po sa ating Panginoon sapagkat alam po niya na ang Diyos ang siyang nagpapalakas sa kanya. Maging sa atin, sa ating bawat isa, ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang nagpapalakas sa atin. Our weaknesses should drive us to depend more fully upon God's power. So malinaw po, mga minamahal, number 1, God is our refuge. Number 2, God is our strength. And number 3, God is a very present help in trouble. Si Lord po, mga kapatid, ang siyang tutulong po sa atin. Wala na pong iba, mga minamahal. Ang Diyos ay laging handang tumulong sa kanya mga anak sa oras ng kaguluhan at kapigatian. Hindi siya malayo o nahuhuli sa pagdating, mga kapatid. Siya ay laging naroon upang umalalay sa atin. Magbigay ng kapanatagan, karunungan, at lakas. Sa halip na madaig ng takot o pangamba, dapat tayong magtiwala sa Diyos sapagkat hindi niya kailan iiwan o pababayaan ang kanya mga anak. Malinaw po, napakaraming pangako ang ating Panginoon na tayo po ay hindi po iiwan o pabayaan man ng ating Diyos. Katulad po sa sinabi ni Pablo, Hebrews chapter 13 verse 5 sa huling saknong, ano sabi po? I will never leave thee, nor forsake thee. Malinaw po, mga kapatid, na hindi tayo iiwan ni pababayaan man po ng ating Panginoon. Anuman ang kalagayan natin sa buhay, anuman ang ating nararanasan sa ating paglilingkod na ito, tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo iiwan ni pababayaan man po ng ating Panginoon. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya at lagi nating gawin ang Kanyang kalooban sa buhay po natin. Sigurado po na tayo ay tutulungan ng ating Panginoon sa ating mga kabagabagan o sa ating mga problema, mga suliranin, pagsubok sa buhay. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Anong sabi po ni Moises sa mga Israelites? Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God,
He it is that do go with thee. He will not fail thee nor forsake thee. So malinaw po kung paano po itong naranasan, mga kapatid, ni Moises. Nararanasan din po natin ito sa ating paglilingkod sa Lord. At kailangan namang ng mga minamahal na palalahanan po tayo ng ating Panginoon na dapat po tayo magpakalakas at magpakatapang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot sa anumang mga hamon sa buhay. Huwag tayong matakot sa anumang mga bagyo na dumating sa buhay po natin. Sapagkat ang Panginoon, malinaw na ang Panginoon nating Diyos ay kasama natin lagi. At ang sabi po niya, hindi tayo niya iiwan ni pababayaan man. Kaya pagka may problema sa rin, agad-agad lumapit sa Panginoon. Agad-agad manalangin, agad-agad sabihin, agad-agad lumuhod sa Panginoon at sabihin ang atin pong mga nararanasan sa ating paglilingkod na ito. Nandyan po yung ating Diyos, handang tumulong po sa atin mga kapatid. Psalms chapter 121, verse 1 up to verse 2. Sabi dito, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Verse 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Tingnan niyo po, malinaw sabi po ni David, mga kapatid, kanyang naranasan na ang saklulo daw ni David ay nanggagaling sa Panginoon. Maging sa ating buhay, dapat tayo dumulog sa Panginoon sapagkat sakluluhan tayo ni Lord. At ang saklulong iyan ay galing po sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay makapangyarihan po sa lahat. Siya pong may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya niyang tugunin ang atin pong mga pangailangan. Kaya po, hindi ho galing sa tao ang tulong, kundi galing po sa ating Panginoon. Ang tao po, ginagamit lamang po ni Lord, mga kapatid. Yan man ay mananampalataya o hindi, kapag ginamit po ni Lord, talaga hong nakita mo kung gaano po kakapangyarihan po ang ating Diyos. Kaya saan man tayo pumaroon, nandun po yung ating Panginoon, mga kapatid. Ang salitang very present help, mga minamahal, ay nangahulugan ang Diyos ay laging naroon. Laging handang tumulong sa kanyang mga anak. Hindi siya isang Diyos na malayo at nagmamasid lamang. Alam niya ang bawat pagsubok na ating pinagdararaanan. At kasama natin siya sa bawat kapigatian. Ang tulong ng Diyos ay laging dumarating sa tamang panahon. Maaring hindi niya sagutin ang ating mga panalangin ayon sa ating inaasahang oras. Ngunit hindi siya kailanman nahuhuli. Ang kanyang pagtulong ay laging napapanahon at ayon sa kanyang perpektong kalooban at karunungan. Maghintay tayo sa ating mga hinaing sa ating Panginoon. Hintayin natin ang takdang panahon ng ating Panginoon sapagkat siya po ang magkakaloob, ang kanyang perpektong kalooban ang siyang masunod po sa buhay po natin. Biblical example po mga kapatid, kung paano po tinulungan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. God is a very present help in trouble.
Okay? Ang tinulungan po niya, ito yung kapatid ni Daniel, yung mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Pakita ko natin sa Daniel chapter 24 to 25. No? Sapagkat ito po ang tatlong kaibigan ni Daniel ay talaga hong tunay at totoo na naglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nung sila po ay hinar ni Daniel during the time, doon po sa kaharian ni Nebuchadnezzar, ay kahit po nagtayo si Nebuchadnezzar ng Diyos-Diyosan, hindi pa rin po sila natinag. At kahit nagdeklara si Nebuchadnezzar na ang lahat, once na marinig ang tunog ng dambana, lahat ay luluhod sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hindi pa rin po sila sumunod kay Hari Nebuchadnezzar. Ano nangyari? Sila po ay itinapon sa matinding init ng pugon. Mga kapatid, nakita ho natin. Kaya po, sila po ay niligtas ng ating Panginoon. Sila po ay tinapon doon sa pugon, mga kapatid. Anong nakita ho natin? Sila po ay naging tapat po sa ating Diyos. Nakita ho natin, nanindigan po sila. Pinanghawakan po nila ang aral ng Panginoon. Dahil alam po nila na yung Diyos ni Hari Nebuchadnezzar ay hindi totoo at tunay na Diyos. Kaya sila ho nandigan, pinanghawakan ho nila ang mga aral ng Panginoon. Kaya ang nangyari po, iniligtas po sila ng ating Panginoon. Nandyan po lagi ang Diyos, handang tumulong po sa atin. Ganito rin po ang nangyari sa tatlong kaibigan po ni Daniel, mga kapatid. Malinaw po, mga minamahal, nakita ho natin ang Diyos ay handang tumulong po sa atin. Even our Lord Jesus Christ sa mga disipulo during the time, nang sila po ay sumakay po ng bangka at matindi po yung alon ang kanilang naranasan. Okay? Kita ho natin, natakot po ang mga disipulo during the time. But Christ was present and sovereign over the storm. Nakita ho natin kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Okay? Whatever trouble we face, God is already there. His presence is the believer's greatest comfort. Okay? So malinaw po, mga kapatid, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dadako tayo ngayon sa ating conclusion, mga kapatid. Psalms chapter 46 verse 1 reveals three glorious truths. Makita ho natin. God is our refuge. He protects His people. God is our strength. He empowers His people. God is our very present help. He never abandons His people. Malinaw po yan, mga kapatid. The believer's confidence is not in the absence of trouble, but in the presence of God. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Purihin po ang ating Panginoon at magandang gabi muli sa inyo, mga kapatid. Sir Marshall?